Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Sana hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2 Pilipinas ang oras alas 12:39 ng tanghali. If I get impeached, then that is my end. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Lunes, ika-20 sa buwan ng Hulyo. At ngayong araw din po ang ika-7 araw ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes with Attorney Cheryl Adami, Yes. also known as Attorney Cam. And of course, ang ating kapita-pitagang bisita, walang dili kundi si Attorney Dino S. De Leon. Ayan. Si Attorney Dino S. De Leon, para sa kalamanan lahat, isa pong human rights advocate, litigation partner po ng De Leon, Arevalo Gonzalez Law Offices, at kilala po ito na naghahawak po ng mga high-profile human rights and constitutional law cases dito po sa Pilipinas. At isa rin po siya sa naging legal counsel and spokesperson para po kay former Senator Leila de Lima. Ayun, talaga namang obviously dekalibre na naman ang ating panauhin sa araw na ito. Good afternoon, Attorney Dino S. De Leon. Magandang hapon, Romel, Attorney Cam. It's nice to be here in your program. Thanks for having me. Our pleasure, Attorney. At hindi na natin patatagalin pa, Attorney. Ano ang inaasahan ng taong bayan sa ika-7 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sir? Ang isa pinakamalaking kailangan nating abangan is, kung maaalala mo, Romel, Attorney Cam, nung nakaraang Friday, no, Biyernes, pinag-usapan dito yung pagbubukas nitong sealed box, no, supposedly containing yung mga income tax returns ni Vice President Sara Duterte at ni Mans Carpio. And at the same time, of course, yung mga bank accounts nila, no, kung pabubuksan ba, mag-i-issue ba ng subpoena, pati yung specific
Anti-Money Laundering Council reports, no. Dapat pagdidesisyon yun Friday, pero ang sabi ng mga senator judges kailangan pa nilang pag-aralan yung issue, kaya sabi nila i-defer na nila yung desisyon ngayon, no. So asahan natin na sana magdesisyon, no, na itong husgado ang Senado dahilan sa, alam mo, nanonood ang buong taong bayan di ba? Romel, Attorney Cam. And kung maalala ninyo, siguro magkakapanahunan naman yata tayo dito. Pwede, oo. Hindi naman tayo nagkakalayo, no? Ang aking political awakening, no, naalala ko nung EDSA 12, nung hindi binuksan ng yung envelope, no? Yung second envelope in particular ng 11 na judges. At kung maalala natin, yan ang nag-udyok sa taong bayan, text power pa lang noon, na magpunta sa EDSA at of course, matanggal sa pwesto itong si Joseph Estrada. Ang gusto kong sabihin dito na in particular is, dahil nanonood yung taong bayan, ang kailangan ay ang Senado ay para sa transparency, truth and accountability, hindi sa para sa interest ng ilang mga makapangyarihang opisyal. Tandaan natin si Miriam Defensor Santiago, isa sa pinaka-popular na senador. In fact, noong 1992 elections, muntikan pa yung manalong presidente. Pero after ng boto niya dito sa second envelope, natalo ng malayo. Hindi man lang 13, 14, malayo na natalo itong si Miriam Defensor Santiago, no. So, ibig sabihin, kung makikita natin ang behavior ng taong bayan, ang gusto talaga nila, truth and accountability, sabi nga nila kung wala namang tinatago, wala dapat ikatakot. Correct. So bilang backgrounder, attorney, gaano kahalaga yung mga tinutukoy nating dokumento sa ebidensya laban sa pangalawang Pangulo? Sa ngalan ng pananagutan ng pinakamataas na korte, di ba? Sa pananagutan ay impeachment, no? And may subpoena powers yan. And kailangan hindi kayang maabot yung impeachment court, no? Napaka-importante nito kasi una sa lahat, para malaman natin kung ill-gotten wealth talaga yung supposedly 6 billion na labas-pasok sa bank account ni Sara Duterte, sabi ng Anti-Money Laundering Council report, kailangan ma-justify ano ba yung mga transaction na ito. Ang sabi kasi ni Sara Duterte ng kampo niya, mathematically, kung maglabas-pasok lang ako ng pera na within my SALN, papasok naman dyan labas-pasok lang daw, labas-pasok, no? So, ibig sabihin, kung ganun pala ang depensa, di importante makita natin transaksyon. In fact, makakalakas sa depensa ni Sara Duterte na mabuksan ito kung yun ang depensa. Kasi mapapatunayan niya na yun talaga yung transaksyon. Pero kailangan mo kasing i-justify yung 6.9 billion ba na transaction, 6.7 o 6.9 billion worth of transactions na labas-pasok sa bank account ni Sara Duterte. Otherwise, kasi mape-presume yan as ill-gotten. Diba? Sa batas, pag meron kang yaman na hindi dineklara, at meron kang yaman na hindi mo ma-justify sa iyong earnings, presume yan as ill-gotten. Ayun. Attorney Cam? Siyempre, sa depensa naman, no, kasi ang mga tinutukoy ni attorney ay may kinalaman, no, dun sa pagbubukas, no, ng BIR box. Sa depensa kasi, attorney, 'di ba, ang sinasabi naman nila, violation 'yan ng bank secrecy law at privacy ng mga akusado. No, kasi very conflicting, no, kasi yun nga, no, sa prosecution transparency, i-open 'yan. Sabi ng mga depensa, teka lang, may violation yan. Yes. Yung privacy ng kliyente namin. Correct. Kaya ngayon, tama si attorney, magbobotohan na ngayon. Sa palagay mo sa botohan, ano kaya yung magiging prediction natin dyan? Mabubuksan kaya yan o hindi? Sa akin palagay, bubuksan kasi kailangan ipakita na Senado na for truth accountability sila. Dalawang bagay yung sa bank secrecy, explicit sa batas hindi man lang implicit, hindi man lang natin kailangan maghinuha. Nakalagay na exception ang impeachment proceedings, no, sa pagbubukas ng mga bank accounts. Kaya nga ginawa yan sa panahon ni Chief Justice Corona, na binuksan ang kanyang, lalo na yung mga Philippine bank accounts niya, no, binuksan niya, no, subject yan sa power ng subpoena. Pangalawa, explicit rin doon na subject to lawful court processes yung bank accounts, no. So yung sa bank accounts na yan, hindi na dapat na dedebate yan, no, dahil nakalagay explicitly sa batas na exception. Pangalawa, yung sa data privacy, no. Hindi naman to ordinaryong tao public official. Second highest leader of the land. Second highest. Sabi ko nga, kung gusto mo ng privacy, wag ka tumakbong vice president. Kaya nga ako ayokong pag-isipan yan kasi gusto ko ng privacy, no. Yung ang meron tayo sa constitutional law na tinatawag na reasonable expectation
of privacy. At walang reasonable expectation of privacy na ganyang extent ang Vice President. In fact, nung may pinirmahan nga siya sa kanyang SALN, nakalagay doon na otorisado ang kahit na sinong public official, lalong-lalo ng ombudsman, to verify and open her bank accounts. Because that is public records. That is public records. Tsaka ang pinapabusisi naman natin dito doon sa BIR bank records are sworn statements that she herself submitted. Pagka sworn statement yan, notaryado yan, considered na as public document. At siya mismo naman ang nagsumite. Hindi naman ito nagsumite ng ibang mga tao. No? So, para sa aking palagay, binasa ko naman yung both sides. No? And I want to be really, really fair here. No? I want to really, really be fair here. Tingin ko magboboto ng oo ang Senado kasi imagine mo yun na lang kung anong klaseng halimbawa at mensahe ang paparating natin na meron palang mga beyond the reach of our most sacred accountability process. Yung impeachment, hindi pala nila kayang abutin ang bank accounts ng kahit sinong public official. No? So that will be a contradiction when it comes to public accountability. Sa aking palagay, umaasa tayo sa Senado na magiging patas sila, magiging sang-ayon sa batas at hindi papanig sa mga palusot lamang. Okay. Attorney Cam, Attorney Dino, correct me if I'm wrong. Pero dun sa tax records na binabanggit, ayaw din ng depensa na basta-basta bulat-latin sa publiko dahil malalabag nga yung due process and the privacy of their client. Pero meron pong nakapaloob sa tax law. Tama po ba ako o mali na ang presidente ay may kapangyarihan na i-waive or magbigay ng consent para buksan ang tax records just in case? Oo, itong Section 71 yan ng National Internal Revenue Code, nakalagay doon na pwedeng magpahintulot ang presidente na buksan ng tax records sang-ayon sa mga investigasyon at saka when the public interest calls for it. No? In fact, yan yung ginawa nung panahon rin ni Renato Corona. No? So, dalawa yon. Una, pinayagan ni Pangulong Aquino at pangalawa, meron ring sabina. In this particular instance, umaasa tayo na hindi na kailangan pa yung intervention na yan. Pero ako, ay nananawagan rin ako kay Pangulong Marcos sa ngalan ng transparency, accountability, tsaka sabi naman ng mga Duterte, wala silang tinatago at wala silang dapat ikatakot. Buksan ito mga ito. Dapat hindi ito beyond the ambit of the ability of the public to check. No? Most importantly, gusto ko lang sabihin na yung sa due process, no, Romel, yung sa due process, ito nga yung due process, pwede niyang explain. Binibigyan nga siya ng chance ma-explain. Oo, pag binuksan yan, saan po nanggaling yan, madam? Diba? Yun exactly, kung meron tayong due process dito, meron siyang napakaraming abogado, halos 20, pwede mag-cross-examine doon, pwede magpresenta ng ebidensya kung saan nanggaling yung mga pera na yon. This is precisely the venue for due process. That is the purpose of impeachment. Hindi dati sinasabing convicted na si Sara Duterte. In fact, hindi pa siya convicted. In fact, pag nakakita ko ng ebidensya na hindi dapat siya convicted, ako ang unang mananawagan na wag ma-convict si Sara Duterte kasi ultimately tayo ay ebidensya. At itong ebidensya na to, pwede i-test ni Sara Duterte. So, that being said, Attorney Bino, kung susundin pala yung tax law, obviously, ang bargaining power ay nasa presidente. Tama po ba? So kasi nasa kanyang kapasyahan kung pahihintulutan niyang buksan ang tax records ng pangalawang Pangulo. Nagtataka pa ako kasi syempre ang sinasabi ni Pangulong Marcos ay ibang-iba siya dun sa tatay niya, no, parang gano'n yung mensahe. Ang itong administrasyon na to ayaw ng korupsyon kaya niya in-expose yung flood control scandal, no? Tayo lahat ay para sa transparency and accountability kaya nga ginawa niya yung Independent Commission for Infrastructure Projects. Kung totoong for transparency and accountability, ako'y nananawagan kay Pangulong Marcos na buksan ito, lalong-lalo na this is for a legitimate question naman. Hindi naman ito, Romel, na bigla na lang fishing expedition na sinabi, buksan na lang lahat. Diba there is a reason why we're opening it and that is because may mga serious allegations kasi according to the Anti-Money Laundering Council meron ka 6.9 billion labas pasok sa bank account mo. That is enough cause for us to take a look at saan ba nanggaling yan? Tingnan nga natin yung income tax returns mo at tingnan nga natin yung bank accounts mo. In other words, this did not come from chismis. Ito ay nanggaling sa
report ng Anti-Money Laundering Council that enjoys the presumption of regularity. At pagdating sa Anti-Money Laundering Council, subject yan sa scrutiny by the international community. Kasi kaya nga tayo naggawa ng Anti-Money Laundering Council kasi after nung September 11 attacks nung 2001, ayaw na ng terrorism financing ng buong mundo. Kaya yung buong mundo nag-decide. Nagagawa tayo ng Anti-Money Laundering Councils at subject yan sa monitoring ng international community. So, very accurate yan. Hindi yan basta-bastang magbibigay ng report. At dahil nga ahensya yan, unless the contrary is proven, that enjoys the presumption of regularity. Attorney Cam? Oy, Romel, bago natin bago tayo magpatuloy, meron lang tayong mga paalala muna. Sige. But before that, again, we're waiting kasi ngayon medyo mainit-init yung usapin tungkol sa botohan. Ayan. Sa quorum. Ayan. Ayan, na magandang talakayan. Kaya mamaya, talagang aabangan yan eh. Mabubuksan ba itong mahiwagang box na ito o hindi? Yan. Pandora's box. What do you think? Is it a Pandora's box? Romel, sa palagay mo? Hindi natin sure, di ba? Sa panig ng depensa, siguro they will consider it as Pandora's box. Kasi mabubunyag yung ayaw nilang, hindi ba? Mabubunyag yung ayaw nilang malaman eh. Pero ako, ang mas interesado ako, Attorney Cam, Attorney Dino, hanggang saan ba aabot itong impeachment trial na ito? Yes. Sa tingin nyo ba, ito ay aabot hanggang sa Korte Suprema? Why? Kasi pagdating ng botohan, ay malaking palaisipan kung yung bang 2/3 ng quorum ay masusunod. Since ilang senador ang wala sa loob ng Senado. Senador Bato de la Rosa. Senador Estrada nakakulong. And si Senador Marcoleta nakakulong din. Mind you, ang sabi ng Sandigang Bayan, inaalisan ng karapatan si Senador Jinggoy Estrada na lumahok at bumoto sa impeachment trial dahil ang kaso niya ay plunder. Si Senador Marcoleta, plunder din ang kaso. So, tama ba, Attorney, ang conclusion ko na it applies to both of them? Tama. Di ba? Tsaka automatic yan na may suspension rin kasi doon sa plunder law, di ba, Attorney Cam? So, talaga hindi talaga sila makakaboto. Hindi dapat sila bumoto kasi that is part and parcel of their duty as a senator. Na suspended nga dapat sila. Sige, mamaya babalikan natin yung topic na yan. In the meantime, ang oras natin 6 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Ray Simayan at Kisses Hubson para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha. Meron pa tayong 1 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Muli kami magbabalik with Attorney Dino S. De Leon. Makalipas ang hanap buhay. Ang oras. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan,
Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Tips para mapakinabangan ng mga lumang maong na pantalon, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa levistrauss.com, ang mga lumang maong pwedeng maging isang bag. Bukod pa riyan dahil sa kapal ng tela nito ay maganda rito na gawing isang rag o basahan. Maging extra creative at pwede ka rin makagawa rito ng isang sapatos gaya ng loafers. Para naman sa isang gadget, pwede itong maging pouch. Isa rin magandang gawin dito lalo na sa parte ng bulsa ay gawin itong pot holder. Sakto at maipapasok mo pa ang iyong kamay. Maging extra creative at pwede mo rin itong magamit bilang pangdisenyo sa inyong wall. At panghuli, para naman sa iyong baby, bakit hindi subukang gumawa ng bib gamit ang iyong napaglumaang malalambot na maong? This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Balik tayo sa ating programa, The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte, the special coverage. At panauhin pa rin natin, Attorney Dino S. De Leon with Attorney Cam. Balik ulit tayo, Attorney. Exciting ang ating diskusyon. Ano ba yung hanging question natin, Attorney, regarding dun sa quorum? Di ba? Kasi inaantabayanan kung bubuksan ba o hindi itong mahiwagang box na ito from BIR, no? So, magbobotohan yan. Kasi nasabi ni attorney kanina, no? Because hindi sila 24, no? Meron tayong tatlo na dalawa na nakakulong, tapos isa ang
ano bang masasabi natin kay Attorney Bato de la Rosa? Can we consider him as fugitive? Hindi naman. Oo, kawatan. Kawatan yan, no. Hindi talagang Mas harsh pala. And yan talaga ang nandun na yan sa nandun na yan sa website ng ICC na nakalagay talaga siya na fugitive at large. Niloloko nga nung iba na at extra large, 'di ba? Pero at large ang nakalagay talaga sa kanya sa ICC. So hindi na yan debate pa, no? Talagang he is wanted by the law, and in fact our government has recognized that, which is why they were trying to serve the warrant of arrest. So recognize rin ng ating jurisdiction ng ating domestic law yan dahil nga international law forms part of the law of the land. Okay, so paano ire-reconcile ng Senado yan, Attorney? Well, alam mo, pagdating sa quorum, na sagot na yan ng Avellino versus Cuenco, no? Pagka you're outside of the coercive jurisdiction of the Senate, ibig sabihin, pag pinadala yung Sergeant at Arms, tawagin mo nga si Bato de la Rosa, pupunta yung Sergeant at Arms. Saan? Wala eh. Hindi niya alam kung saan pupunta. So, ibig sabihin, outside of the coercive jurisdiction of the Senate, hindi pwede persahin ng Senado na mag-attend ng sesyon. -1 yon, no? Pagdating dun sa, let's say for example, Jingo Estrada, sabihin ni Senate President o Presiding Officer, papuntahin dito si Jingo Estrada, pupunta yung Sergeant at Arms sa BJMP. Pwede bang ilabas ng Sergeant at Arms? Hindi rin papayag. Sabi ng Sandigan Bayan, hindi po pwedeng bumoto. Hindi pwedeng bumoto, so bawal dahil din, no? Plunder. So -1 na naman yan. Yung kay Marcoleta, -1 na naman yan dahil plunder and din. automatic suspension yan, no? So in other words, so 21 na lang. 21 na lang. Ang pinagkaiba kasi doon sa aking kliyente na si Senator Laila de Lima, hindi naman plunder ang kinaso sa kanya eh. So walang automatic suspension, no? Ibig sabihin, she is presumed to be innocent until proven otherwise at wala nakalagay sa batas na automatically suspended siya, unlike the case of plunder. So 21. So pagdating sa sa quorum, 50% lang noon plus 1, ano ba 'yon? 'Di ba? 11. In other words, hindi masusunod yung 2/3 votes ng 24. Hindi pa, wala pa yun eh. Wala pa. Dito pa lang to sa quorum. Okay. Pero pagdating doon sa ultimate verdict, ang nakalagay, Romel, 2/3. Hindi nakalagay 16. Pag sinabi mong 2/3, sana sinabi ng mga framers ng Constitution, 16 is the magic number. Hindi, ang sinabi, 2/3. Ibig sabihin, 2/3 depende dun sa base, sa base. Oo, so ibig sabihin, yung base na yon is a legal question. Ano ba yung base ngayon? Di Avellino versus Cuenco, ang guiding principle natin ngayon. If you're outside of the jurisdiction of the Senate, ibig sabihin, hindi ka kasama sa bilang. Bakit? Kasi alam mo, itong impeachment, ito ay nasa provision, no, ng accountability. Hindi in-envision kailanman ng Senado na magkakaroon ng araw na wala nang pananagutan sa bansang ito. In other words, ibig sabihin ba kung siyam silang nahuli, wala na, imposible na ma-impeach ang kahit na sino? Hindi, kasi ang sinasabi, 2/3 of something, no? 2/3 of the base. And the base is a variable kasi ang intensyon ng konstitusyon, laging may pananagutan. So ang tanong mo kanina, pag umabot ba ito sa Supreme Court, tingin ko yan yung mga argumento. Sa akin palagay yan. Ang sasabihin ng kabila siguro, 16 ang required, no? Pero bakit 2/3 ang nakalagay sa saligang batas, no? But I think even the Supreme Court should not intervene whatsoever in this particular case. Kasi ang tawag natin nga dyan, co-equal ang impeachment court ng Supreme Court. It is called the High Court of Impeachment. The Supreme Court cannot intervene because according to the Constitution, ang tanda natin ng Korte Suprema, ang kapangyarihan niya nanggagaling sa saligang batas. At ang saligang batas mismo nagsabi, the sole power to decide impeachment cases is with the Senate. So kung anong desisyon nila with respect to dyan sa voting threshold, dapat respetuhin yun ng Korte Suprema. Even though kung halimbawang may mag-file ng petition sa Korte Suprema? Ibang bagay, Romel, given na nagkakamali rin naman ang Korte Suprema, human institution yan, with all due respect. Ibang bagay kung makikialam sila sa tama. Sa akin, ang tama, pagdating sa saligang batas, sa aking pagkababasa, and in my humble opinion, dapat hindi sila makialam. Pero kung may mag-file, baka makialam. Kasi iba nga naman talaga yung argumento ko at opinion ko, baka iba rin naman yung opinion nila. Pero very clear sa akin na ang Korte Suprema, hindi niya ito tinatawag nating domain. They are supreme kasi in their own sphere. And when it comes to the sphere of impeachment, ang intention ng framers, hindi dapat nakikialam ang Korte Suprema dyan kasi quasi-political yan, quasi-judicial. When you say quasi-political, hindi yung political lamang ito. Hindi Ibig sabihin ng quasi-political based on jurisprudence, if it's a political question, it must be resolved by the people in their sovereign capacity and that of their representatives. Ibig sabihin, yung Korte Suprema, dahil hindi naman sila nagdetermine kung ano sovereign will ng taong bayan, hindi dapat nila ito domain. In other words, pagka mga ganyang usapin,
Ahayaan na lang ng Supreme Court Hindi, ang Senado na to decide within their own? Hindi naman, Romel, ang sinasabi natin dito, yung Supreme Court, of course, whether or not convicted or hindi, hindi talaga sila mangyayalam doon. No, I mean Pero sa issue ang ng issue lang na pwede nilang quorum. Hindi, ang issue lang na pwede nilang tignan dito is meron nga bang grave abuse of discretion na tinatawag natin mga lapses, 'di ba? Remember, tinitignan nila, sila yung nagche-check kung merong grave abuse ba to or what, kasi maaaring pag nag-file ka, sasabihin nila, yun ang kanilang grounds. 'Di ba, Panyero? So depende 'yan. Titignan natin kung papaano nga ba ang appreciation ng Supreme Court. Pero isa lang yung sinasabi ni attorney na tamang-tama na when it comes to impeachment, conviction, sabi nga quasi-political ito, no? Talagang kanya-kanya to, hindi siya domain. Basta ang gusto lang sabihin ng Korte Suprema, kung meron diyang maling procedure or na-violate yung due process, merong excess lack of jurisdiction, pwede silang magsabi na, oops, teka lang, parang gano'n. Isang taon na lang, follow-up question. Kasi nagmamadali na si Panyero. Pasensya na kasi mapunta na ako doon sa impeachment. Sabi nga namin, ang kaya niya hanggang Ito, hapon sana Last question on my end. So, ang Korte Suprema ba, hindi nila po pwedeng i-resolve ito motu proprio kahit wala, hindi ba nila pwedeng desisyon ito kahit walang nag-file ng petition? Yes, ang unique sa ating judicial powers, no? Sa judicial power, ang unique sa judicial powers hindi lang sa atin is the Supreme Court will never decide on its own. There has to be an actual controversy. So ang requirement sa judicial review, no, para maging ripe for adjudication, actual controversy. Hindi ibig sabihin hindi ito nagre-render ng opinion lamang. Dapat may actual na kontrobersiya. Pangalawa, proper party. Ibig sabihin, ang nagdudulog sa Supreme Court ay yung taong apektado. Offended party. Offended yung may party. legal standing. Tapos, hindi yan makikialam kung hindi ito yung tinatawag nating very least mota of the case. Ano yung sabihin no? Ito yung heart ng controversy, yung constitutional question. So much so na hindi mareresolba without actually resolving the constitutional question. And of course, yung sinasabi natin, hindi pa siya moot and academic. Diba? Dapat talagang actual question siya, hindi premature, no, etc. So, yung sagot siya sa katanungan mo, hindi nagre-render ng opinion ang Supreme Court, hindi yan nag-motu proprio. Okay. Kasi ang motu proprio kasi in its own initiative hindi magaganon. Kasi usually, di ba tayo, Panyero, kapag wala nagpa-file, hindi naman sila gagalaw Usual proceedings even sa mga di ba? Di ba yung mga law student diyan? Kasi dapat yung yung four prerequisites before ng judicial review, alalahanin niyo yan. Thank you so much. Nagmamadali na si attorney. Kaso mukhang meron pang appointment si attorney. Pero makakasama pa natin siya sa susunod na mga... Nagtatampo na nga ako sa programa niyo. Sabi ko, ba't parang ayaw akong imbitahan doon? Sa susunod, susulitin natin yung isang oras at kalahati. Okay. Ayan, maraming salamat. Meron ka bang pahabol? Well, huli-huli lang siguro sasabihin ko sa lahat ng ating mga makikinig. Pagdating sa impeachment, no, kahit na sino pang binoto natin, ang tingnan lang natin ebidensya at saligang batas. Alam mo, magkakaiba tayo ng politika, magkakaiba tayo ng mga sinusuportahan, pero dapat beyond politics. Mas importante sa atin yung espiritu ng pananagutan at yung saligang batas. Isang tabi natin yung mga sinuportahan natin. Isang tabi natin yung mga personalidad. Ang importante dito, ebidensya. Iisa lang ang ating bansa at sana pagdating sa pagnanakaw ng pera ng bayan, dapat intolerant tayo lahat regardless of sino man yung personalidad. Yun lamang. Although impeachment trial is a political process. Although it's a political process, ang katotohanan hindi dapat political. Yes. Maraming salamat. Very well said. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. At ang oras natin, meron tayong 15 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Muli tayong magbabalik makalipas ang patalastas na ito. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy,
Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me when I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life. Wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting.
sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. If I get impeached, then that is my end. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pa rin pong pagpapatuloy na ating special coverage, mga kaibigan, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibay, ating pa rin pong kapiling ngayon pong hapong ito, ang ating pong attorney ng bayan. Si Attorney Sherry Adami muli na. Attorney Cam, muli magandang hapon sa iyo. Magandang hapon. Alam ko kanina ka pa nakasalang. Oo nga ano bang inaasahan ngayon na 'di ba yung tax records saka bank records? Yun ang ano rin dito. Yan ang mainit-init ngayon eh. Oo, kasi pagbobotohan kung bubuksan ba ito o hindi. Kasi nagbigay na ng mga depensa ang prosecution at saka yung defense, no? Ang sabi ng prosecution, for accountability, for transparency, dapat buksan yan. Sabi naman ng defense, teka lang, may violation yan. Violation ng bank secrecy, violation ng National Internal Revenue Code, at saka another one eh. So, parang sabi nila, dapat hindi buksan yan. Data privacy. Yan. Data Privacy Act. Ngayon, malalaman natin kung ano magiging desisyon dito. Yes. Tapos yun nga, pinag-usapan din kanina. Majority. Ilan ang papasok? 21. Kasi wala yung tatlo. So, anong majority? 11. Dapat ma-determine natin yun. Ano nga majority doon? 11. Kasi ang majority, diba? kasi tama ka doon. 50 kalahati. Plus 1. So, 11 kung 21 sila. Yan. So, more or less, ilang mga issues ang kailangan pang i-resolve dito ng Senate Impeachment Court, Oo, matagal-tagal pa to kasi pang 7 araw pa lang pang 7th day pa lang ngayon. Nako. Ngayon, speaking of that, Attorney Cam, atin ang alamin ang sitwasyon dyan sa Senado. Meron tayong update mula kay RH28. Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond, kumusta na dyan? Ray, at Attorney Cam, Day 7 ngayon ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So nabanggit nyo nga, walang testigo na inasahang haharap ngayong araw sa ika-7 araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Dahil magpapatuloy yung sinimulang oral argument ng araw ng Miyerkules hinggil sa usapin kung bubuksan ba yung mga bank at tax records ni na Vice President Sara Duterte at sa kanyang mister na si Attorney Manases Carpio. Na sa araw na ito, bibigyan ng pagkakataon yung mga senador na magtanong sa prosecution at ganoon din sa depensa hinggil dito sa pinag-uusapan na ito. 10 minutes bawat senador. Kaya medyo sabi nga natin yung mga medyo maiksi ang pasensya, haba-habaan nyo ng konti. 10 minutes, 10 minuto ang ibibigay sa kanila para magtanong. Tanong pa lang yun, wala pa yung sagot. So medyo yung 10 minutes ay more than 10 minutes yun. So bibigyan sila na pagkakataon na tanungin yung prosecution at saka nung depensa. Base nga doon sa issue kahilingan ng prosecution na isubpina yung mga bank records at tax records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Mansa. Ang punto ay kailangan bang pagbutuhan ngayon? Ang tanong, doon yung tanong kung pagbubutuhan na ba ngayon. Wala pa daw linaw ngayon kung magdidesisyon ba na pagbutuhan ngayon yung mga boboto yung mga 21 senators present. Dahil hindi pa pwede naman daw either na pagbutuhan ngayon or pwedeng ipagpaliban dahil hindi naman urgent matter ito, bagamat urgent yung gagawin nilang pagtatanong. Ngayon, doon naman sa bilang o botohan, 21 yung senators to be present, supposedly. So ilan yung boto para pumabor doon sa kahilingan na buksan. So ang binabanggit, supposed to be ay 11 lamang. 11 lamang yung mangyayaring bibilangin natin na botohan dahil nga out of the 21 na base number. Hindi pa ito pinag-uusapan yung conviction number na kailangan 16 votes na gaya nung doon sa original na napag-uusapan. So yun yung doon iikot itong iba't ibang mga pagtatanong na mangyayari ngayon na dito sa ika-7 araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kanina hindi ko pa nakitang dumating yung mga panic but by this time siguro nandito na sa loob ng Senate building yung prosecution at pati yung defense na para ipresenta yung kanilang mga sarili. So Lakay Raymond, so ang magiging inaasa natin ngayon, magkakaroon ng dito, batuhan ng tanong sa kasagot. Prosecution sa defense. Batuhan ng tanong at sagot. From the senator judges, no? Yung lahat ng senador na gustong magtanong, bibigyan ng pagkakataon.
na ilabas yung kanilang mga katanungan. Pero sa gitna nito, Ray at Attorney Cam, may panawagan si Senador Erwin Tulfo na sana daw iwasan yung mga bagay na wala namang kinalaman sa impeachment. Yes, exactly. Na dapat ang central issue dito is yung impeachment dahil ang sabi ni Senador Erwin ay unfair kay Vice President Sara Duterte kung madidelay itong impeachment trial na ito dahil kung wala naman siyang kasalanan, dapat lang siyang i-absuelto. Kung meron naman siyang kasalanan, dapat desisyonan na sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin, concentrate on the issue at hand. Hindi yung gaya nung nangyari nung last week na out of the blue, may pinag-usapan tungkol sa SEA Games na hindi naman daw dapat direktang pinag-usapin doon sa issue ng impeachment trial sa pangalawang Pangulo. At ang kahilingan nila ay yung mga isyong ganito dalhin later on. Total, next week naman na, magbabalik session na. Baka nakakaligtaan natin sa Monday na huyang sona ng Pangulo. So pagbabalik session, dalhin daw sa Senate plenary, hindi dito sa impeachment court. Yun. Kasi baka mamaya, Lakay Raymond, tsaka Lakay RS pag-usapan nila dyan, uy, nanalo sa FIFA yung ano. yung Spain, natalo yung Argentina, di ba? Dapat hindi nakasama. Pero tatanong ko lang, Lakay Raymond, paano yung sistema ng tanungan? Magtatanong ang mga senador either sa prosecution and defense, tama ba yun? Oo. Then sasagutin nila. Ay, sino doon sa dalawang panig, di ba? Ang matatandaan tayo na doon sa oral argument, si Congressman Chel Jokno sa panig ng prosecution at si Attorney Michael Powa naman doon sa panig ng defense. Kahit sinong senador doon sa dalawa pwede magtanong. Ayun, malalaman natin kaya lang 10 minutes sila. Ibig sabihin yung binabanggit mo nga Lakay Raymond, maaari pang sumagpas sa 10 minutes each of the senator. Kasi 10 minutes yung tanong. Yung sagot. 10 minutes din, 20 minutes. Kaya nga walang kaya nga supposed to be doon sa original schedule, Lunes pahaharapin na si Attorney Melvin Matibag ng NBI. Pero nung nag-usap-usap na baka kakapusin ng oras, inilipat na lang bukas yung formal na pagharap ni Attorney Matibag as witness ng prosecution dito sa impeachment court. Okay. Pero speaking of that, ano ang inaasahan dito sa pag-testimony ni Attorney Matibag? Ay doon mas mainit inaasahan, Lakay Ray. Inaasahan na dito sa issue pag humarap si Attorney Matibag baka mas mainit doon. Dahil ito yung confrontation or face-off nila ni House o Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nagrereklamo na nga nung last week na bakit daw itinaon yung investigation sa SEA Games dito habang gumugulong na yung impeachment trial. Ayan. Salamat kay Raymond. Abangan natin ang magaganap ngayon dyan sa impeachment trial. Thank you so much. Alas 2 ngayong hapon ang day 7 ng impeachment trial. Para sa VP Sara impeachment trial, DCRH special coverage. Ito si RH28 Raymond Dadpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang testigo ngayon, attorney. Oo. Pero oral argument ngayon. Kailangan pa rin nating tutukan mabuti itong oral argument. Kasi nandito rin sustansya ng paglilitis. Ito na yung time para magpakitang gilas yung mga senator judges natin, di ba? Ito na yun malaman ng ating mga bayan, ito yung mga senator judges natin nagtatrabaho. Nakatutok sa kasong ito. At talagang tuloy-tuloy na ito. Wala nang hahadlang pa. Tama, di ba? Ayan. Pero ito, meron na tayong update, attorney, kay Henry Uri, yung daw trust rating ni VP Sara. Nananatili? Yes. Matatag. Wow, sa gitna ng impeachment trial. Ayan. Ating alamin sa report ni RH7, Henry Uri. Henry! Paring Ray and Attorney Cam, tumaas pa ng mahigit sa 1% ang approval rating ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng pag-usad nga nitong impeachment trial. Tila hindi naapektuhan ang mga isyong ipinupukol sa Vice President ng survey na ito sapagkat batay sa survey ng Pulse Asia na kalalabas lamang nakakuha ang pangalawang Pangulo ng 56% sa kabuuan. Itong survey na ito, Attorney Rina and Ray, ay sinagawa ilang araw bago mag-impeachment trial ng June 28 hanggang July 6.
Sa National Capital Region, nakapagtala ang pangalawang Pangulo ng 40%, sa balance Luzon 42%, Visayas 61% at Mindanao 89%. Samantalang sa demographic class naman ay nakapagtala ang pangalawang Pangulo ng 44% mula sa grupo ng ABC Market, 57 sa D at 70 sa E. So ito yung kalalabas lamang na survey na ngayon ay nagpapakita nga Parin Ray and Attorney Cam na tumaas sa halip na bumaba pa ang trust at approval rating ng pangalawang Pangulo batay dito sa isinagawang ito ng Pulse Asia. Samantala, pararating lamang kani-kanina ng mga grupo ng abogado ng Defense Panel. Narito na si Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng Defense Panel. Ang lead counsel nila na si Attorney Sheila Season at ang iba pang mga abogado. Sa mga huling panayam natin sa kanila, handang-handa naman sila sa oral argument ngayon na isasagawa sa kanila ng mga senador dahil nila wala naman silang itinatago, wala silang kinatatakutan, mapadokumento man at mapatistigo man ay handa nilang sagutin kung ano ang magiging katanungan ng mga senator judges. So ilang minuto na lamang at magsisimula na uli itong formal na impeachment trial dito sa Senado at ayon sa defense lawyer ni Pangulong ni Vice President Sara Duterte ay wala naman silang pinangingilagan at kahit sino mga senador ay haharapin nila kung ano man ang mga katanungang ipupukol sa kanila ngayong hapon. So yan ang pinakahuling kaganapan dito sa defense side ng Vice President na ngayon ay on trial dito sa impeachment court. Para sa DZRH Special Coverage on Vice President Impeachment Trial, ako si Henry Uri para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Nagbabalik ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. If I get impeached, then that is my end. Thank you. Salamat, Henry Uri. So, handa na rin ang defense team mga Attorney Cam. Siyempre, kailangan. Matitindi siguro yung mga itatanong ng mga senator judges dyan. Sandali, ilan ba sila ngayon? 21. So, 21, 10 minutes each and more than that. Wow. Medyo matagal-tagal din. Abutin pa ito ng gabi. Alamin naman natin kasi sa side tayo ng defense, no? Ngayon punta tayo sa side ng prosecution. Andyan po si Miss RH12, Miss Milky Rigunan. Kamusta na po dyan sa my side naman ng prosecution? Kamusta ba ang kanilang preparation? Milky? Handa na rin ba sila? Marami na ba silang... Magandang hapon, Attorney Cam at Ray. Umaasa naman ang House Prosecution Team na pagbibigyan ng Senate Impeachment Court ang kahilingan na buksan ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte kasama ang mister nito na si Attorney Manasseh Scarpio. Ito ang reaksyon ni Attorney Benjamin Tolosa, ang House Prosecution Legal Spokesperson, dahil sa pagpapatuloy ngayong hapon ng impeachment trial ay tatalakay ng issue kung papayagan ba o hindi ng Senate Impeachment Court ang request ng prosecution. Ang paliwanag ni Tolosa, base sa kapangyarihan ng Senate Impeachment Court, mas mataas ito sa probisyon ng National Internal Revenue Code. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Benjamin Tolosa, ang House Prosecution Legal Spokesperson. Napakahalaga pa rin na makita natin itong mga ebidensya nito. No? In fact, regardless if you're pro or anti, the respondent, regardless of your leanings at this point, napakahalaga. Actually, dapat lahat tayo, hinihingi natin, tignan natin itong mga dokumento na to. Dahil kung naniniwala ka na walang paglabag sa batas na ginawa, all the more na dapat gusto mo ding makita to. Para once and for all, we could settle that question. Makikita natin, wala talaga itong mga tinatagong yaman na to. So, it's for the best interest of everyone involved, the impeachment court, na maghahatol dito sa impeachment na to, pati ang taong bayan, na makita natin pare-pareho itong mga napakalagang mga ebidensya na ito. Gaya nga ng paliwanag ni House Prosecutor Attorney Chel Jokno,
kasama sa kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na mag-issue ng tinatawag na subpoena. Bukas, Attorney Cam at Ray, ang pagharap ni NBI Director Melvin Matibag sa Impeachment Court at ito ang kukumpleto naman sa Article 4 na isusulong din ng prosecution ang pagsubpoena sa financial records na konektado sa alegasyon ng unexplained wealth ng Vice Presidente maging ng kanyang mister na si Attorney Manasa Scarpio. So maghihintay kami, Attorney Cam at Ray, Marimilk, sa pagsisimula. Yes, go ahead. yung oral argument ngayong hapon, dyan sa House Prosecution Team, isa lang bang pwede magsalita kung sakali o sasagot? Isa lang ang pagkakaalam ko na magsasalita. Ngayon, hindi pa namin naalam kung sino ang magsasalita on behalf of the House Prosecution Team. Dahil tapos na yung papel ni Attorney Ligutan na siyang nagsalita naman at nagtanong sa mga So, abangan natin. Abangan natin. Alright. Salamat, Marimilk. Abangan pa rin natin ngayong hapon. Attorney Cam at Ray, abangan natin. At para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DCRH special coverage, ako si Milk Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So yan, sa bagay, tama rin naman na dapat talaga isa lang kasi kung marami naman silang sasagot dun sa mga tanong, baka magkalituhan pa. Tsaka pag halimbawa, pag minsan di ba medyo nakakalimutan nila, pwede naman silang lumapit dun sa kanilang parang team, no? Nandun naman yung kanilang puwersa, no? Parang ano lang pala to, parang basketball lang pala to, ano? may captain ball dyan. Tsaka dito ang labanan niya yung pagalingan ng argumento. Yun. Alam na alam mo yun, attorney ka. Pagalingan ng argumento ngayon dito. Kahit na alam mo, ipit na ipit ka na, kayang pang i-depensa sa sarili mo. Diba? Kaya tingnan natin kung papaano mag-argumento ang parehong panig, ang prosecution at ang defense team. Ako talaga naman, aabangan po natin yung mga kaibigan ngayon pong habang ito. Pero siyempre, mayroon bang mga umaali-aligid sa Senado, yung mga rally? Meron ba tayong update dyan sa paligid? Oo, tanungin natin si Giselle mamaya tsaka si Miss Tina kung kasi kanina dumaan ako dyan, mga bandang meron na ba? Wala pa eh. Wala. 11:30, ayan, wala pa. Tapos yung mga pulis sinantay ko din, parang wala pa. So maayos pa yung daloy. I don't know ngayon, baka talagang inano na nila, sinecure nila uli. Saka wala tsaka nakakapagod din yung totoo lang, yung everyday ka na nandun, di ba? Siyempre, tapos may bilad ka sa araw. Pamasahe mo. Tapos pagkain. Tapos bigla maya biglang uulan. Ay, sus, apo. Siguro naman yung ating mga kababayan, tumutok na lang sa DCRH para from time to time, mabalitaan ninyo yung update dyan sa impeachment trial. And of course, yun din ay ginagawa na ating mga kababayan sa iba't ibang mga probinsya, sa iba't ibang lugar po sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Mga kababayan, mamaya ay ating pa rin balikan ng Senate Impeachment Court sa pagpapatuloy ngayon, ikapitong araw ng paglilitis kay VP Sara Duterte. And of course, ang ating inabangan dito, yung oral arguments mamaya, tigte 10 minutes yung bawat isang senator judge. Ang dito, attorney ka, ano kayo itatanong nila? Yun ang ating aalamin. Tsaka pagalingan ng sabi ko nga exposure to ngayon so pagalingan ng pagtatanong ito. Yan. Siguro ating mga babayan, iba medyo may inis sa mga tanong. Abangan lang ho natin kung ano magiging argumento dito ng bawat isa, In the meantime, tayo'y commercial break muna, mga kaibigan. Oras, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, 1:44 ng hapon. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful.